Mga kada, ngayong panahon ng tag-init ay tumaas ang bilang ng insidente ng sunog sa bansa. Pero bukod sa pinsalang burn sa katawan, isa pang problema sa kalusugan na maaring maranasang ayaw makalanghap ng usok mula sa sunog. Gaano ba kadelikado makalanghap ng usok sa ating kalusugan? Ano ang first aid treatment para sa taong napuno ng usok ang baga? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasamang ating bisitang specialist dito sa Hello Doc. Para ipaliwanag sa atin ang masamang epekto kapag tayo po ay nakalanghap ng usok, makasama po natin ang ear, nose, throat o ENT specialist na si Doc Dominador Garduño III. Good morning, Doc. Good morning, good morning. Hi, Doc. Good morning po. Welcome back to Thank Kada you for having me again. Doc, ito nagulat kami na ang karaniwang palang ikinamamatay ng mga taong nasusunugan ay hindi yung sunog mismo, kung hindi ang usok na nalalanghap ng mga taong malapit dito. Paano po ba nangyayari yun? Paano nagiging detrimental to our health yung pag-inhale ng usok? Well, pagka nasa loob ka kunyari ng burning house or burning building, the way na makahinga ka is of utmost importance. Kasi nga, tulad ng sinabi nyo, tama na ang kinamamatay ay yung inhalation ng usok rather than yung nasusunog yung tao. Okay? It's more likely mamatay ka pagka nalanghap mo yung usok. No? For one, walang oxygen yung usok. Very low yung oxygen concentration. And we need the oxygen to survive. No? Correct. Kailangan natin yung oxygen. So, one, yun yung pwedeng pumatay talaga sa kanila. Two is yung thermal injury, sunog yung ilong, yung lalamunan, yung throat, yung lungs. Sunog, thermal injury. Parang nalapnos dahil mainit, may superheated na air dun sa kung saan man siya nandun. So kaya yun yung reason dun. I see. Kasi nga po, di ba yung fire needs oxygen to keep on burning, hindi po ba? So para ang nangyayari, inaagawan tayo nung sunog ng oxygen na kailangan natin to breathe. Yes. Oo. Paano po, Doc, yung mga, halimbawa, akala ko kasi yung mga chemicals na maaring masunog, na ma-inhale natin, are those also a threat? Oh, yes, of course. No? That's a Oo. consideration. Oo, yun. Kasi when Plastics, di ba, sa bahay? Yes. Pagka nasunog ang plastic, well, anything, ang isang bahay maraming. May plastic, may bakal, may kung ano-ano, no? Different sorts of materials. Pero ang plastics in particular, pag nasunog yan, nagiging cyanide, it becomes a cyanide gas, and talagang magsasuffocate ka with that. No? So poison talaga, poison. Hindi lang pala yun yung parang pag nalapnos, di ba, pag nasunog, nalapnos yung balat. Merong first degree, second degree, third degree. Sa paglanghap ng usok, meron din bang different levels yan? Well, yes. Meron tayong tinatawag na acute reaction yung mangyayari sa'yo ngayon, and yung long term, ano? So yung acute, uubuhin ka ng uubuhin, and yun na nga, pwede ka masuffocate talaga, and you die. Or pagka nakasurvive ka naman, may long-term effects. Pwede ka magkaroon ng COPD, pneumonia, no? Iba-ibang klaseng problem din. Ano po yung COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. So essentially parang nahihirapan ng mag-expand at mag-ano yung baga mo. Mahirap na mag-intake ng hangin. Yun yung nangyayari doon. How long after the fact nagde-develop yung mga ganyang health problems? Yung iba immediate, right? Immediately, no? Like yung pneumonia, malamang yan immediate. Yung COPD, pwedeng years. It can take years for that. And it just gets worse and worse and worse. So, sa mga kada nating baka maka-experience, huwag naman sana, na maka-experience ng sunog, ano po yung pinakamagandang protection nila? Will N95 masks help? What if wala? Kasi wala silang makita. Siyempre, you're scrambling around. Ano po kaya yung pinakamagandang protection nila? Well, number one, if you find yourself, kung makita mo yung sarili mo may apoy na, get out, huwag ka na maghanap ng mask. Okay, labas ka na. Now, ang problema, hindi ka makalabas kunyari. Yes, let's say and you're then, trapped. pero may access ka sa damit mo, basahin mong konti kung may gripo ka, and then doon ka hihinga, no, para less yung papasok na mga pollutant, yung mga smoke, and less yung
yung toxic gases, poisonous Yes. gases, malilesen, ano? I-absorb ng water yun no, malilesen. Pero get yourself out of there. Number one, get yourself out of there. Huwag ka ay wala akong mask, maghanap ka pa naman. Hindi, labas ka na kagad. Pag na-trap lang. Oo, Pag na-trap, syempre. yes. Paano naman yung mga tao sa paligid? Kasi di ba pag may sunog, marami yung mga taong nakapaligid eh. Siyempre, Minsan yung nalalanghap iba na rin. nang uusyoso. Oo. Are they also at risk? Oh yes. So, pag may sunog sa lugar ninyo, I understand yung gusto nyo isalba yung mga gamit nyo. Pero kung nailabas nyo na naman and everything, lumayo na kayo dun sa usok kasi it is not healthy to stay around. Huwag kayong mamamalagi dun sa may lugar na may usok. Kaya nga pinagbawal din yung yung pagsiga. Oo, pinagbawal din yan no? O Kasi nga, yun. makada, reminder, bawal na po magsiga ngayon. Law yan, di ba? Oo, law. Oo, kahit na po sa sarili nyo pang bakuran yan. Because it's not Delikado only bad for the environment, baka ito'y mag-spread pa. Oo. And it's also bad for your health. Oo, yung breathing the smoke in, yun, delikado. Oo. Meron po bang mga first aid na pwedeng pangunang lunas dun sa mga naka-inhale? Okay, kung kunyari, nag-survive ka, nakalabas ka na, lumayo ka dun sa lugar. Okay, Doon ka sa sa pinaka-fresh first air. aid. No? Correct. Doon ka sa walang hangin, hindi pumupunta dun yung usok. No? Doon ka sa opposite side ng hangin. Okay, so you have to breathe fresh air. Pero pag may dumating na ng mga rescuer, yun, kung may oxygen sila, maganda makapag-oxygen kayo. No? O, basta fresh air. And then, yun na nga, yung pinakasiguro first aid, yun na nga, yung sinabi ko kanina, kung may mahanap kang basang tela or something, you breathe, doon ka hihinga, tatakpan mo. Pero once nakalabas ka na, pwede mo nang tanggalin yun and then hanap ka na ng may fresh air. That's it. Yes, Oo, yun kasi talaga. po, Doc, yung halimbawa yung mga damage na nangyari sa ating lungs, sa ating throat, sa nasal passages, yun po ba ay na-regenerate pa or Depende yan dun sa level of Naayos injury. Depende dun sa level of injury. Pero yun na nga, kung nakalabas ka, pa-ospital kayo, ha? Wag ho yung, okay naman ako, inubo lang akong konti, hindi natin masabi kung ano yung pumasok sa lungs ninyo. Yes. Kasi may adrenaline pa kayo niyan no? So parang feeling nyo, ang lakas-lakas nyo. Hindi, okay naman ako, gumagalaw ako, walang problema. Hindi, magpa-check pa rin kayo sa ospital. Kailangan ho Yun yun. po yung pinaka-importante talaga kasi kailangan. minsan hindi agad makikita. Oh, Hindi yes, nila agad totoo. makikita yung epekto po. Kasi Doc. merong long-term na effect na masama din. Pa-check po kayo pag wag naman sana, pero kung mangyari yun, magpa-hospital po kayo, magpa-check po kayo. I can Eto just naman. imagine kung anong mga nangyari dun sa mga taong nakatira dun sa Los Angeles while those grabe. wildfires were happening for so long. Even dito sa atin, Mama P, ang dami ng mga sunog. Kahit hindi pa man Marso, sunod-sunod na yung mga sunog na nangyayari. At dito naman, ngayon naman, Doc, meron kaming mga senaryo na sasabihin at ibabanggitin mo lang, Doc, kung fake ba to or fact, yung mga pinaniniwalaan natin. Okay. Ito. Kapag nakalanghap ng usok, kailangang painumin agad ng tubig para mawala ang usok sa baga. Lalagay ko. Ito. Pwede naman. Inom ng tubig kasi kung may pumasok na usok, lalo na dun sa digestive tract, para ma-wash away, and maghugas din ng face. Maghugas din ng face para huwag mo nang masinghot pa yung mga na-trap dyan sa mag-wash ng face, kung kaya mo magmumog, no? And drink water, idudumi nyo na lang yung kung may duming napasok doon, idudumi nyo na lang. So, pag galing ka doon, halimbawa, sa nasunugan, wag naman sana, at yung mga katabing bahay nakapaligid, so hilamos, mumog, at inom ng tubig. Pwede naman. Okay, next. Kapag nakalanghap daw po ng usok, dapat ay piliting maubo para mailabas ang usok sa baga. Is this fake or fact? Pilitin mo yung Ano yan? Fact naman yan. Uy. Actually, natural kang mauubo. Pag na, Hindi na pipilitin. cough reflex ang tawag doon, cough reflex. Gustong ilabas na nung katawan mo yung usok na pumasok sa kanya. Yun lang, gusto niyang ilabas yun. Kasi reflex na yan ang katawan natin. We develop that reflex para nga hindi tayo malason. So, mauubo talaga kayo. At kung hindi kayo naubo, pilitin nyo. Pero kung wala na kayong may ubo, tama na. Mapapagod na lang kayo kakaubo. Baka mas delikado pa yun no? Meron pa ba kayong karagdagang advice sa mga kada natin? Well, ngayong Fire Prevention Month, ingatan po natin yung mga naiiwang nakasinding kalan or kandila, yun po tsaka yung mga illegal na connection ng siguro ng wiring.
i-report po natin kasi para sa safety po nating lahat yan. Sa inyo, sa atin lahat po. Ano? Yun po yung mga nagkukos no? And wag naman sana, pag nga naka-experience kayo ng ganyan, magpa-hospital ho kayo kahit feeling nyo okay kayo, pa-check lang po para lang ho sigurado. Kasi may long-term effect po yung exposure sa usok. Ano pong mga klaseng tests ang kailangan? Usually X-ray. X-ray of the lungs? Oo, ng lungs, no, yun. And baka may iba pa kayong sugat na hindi nyo napansin. Baka kailangan nyo rin magpa-antitetano. Kasi syempre, kayo yan adrenaline. Baka nasugat ka doon, nasugat ka dyan, hindi mo na nararamdaman yan no? So, pa-check din po kayo. At i-check nyo yung katawan ninyo kagad. Kung meron nga kayong natamong mga sugat. Kasi may mga nalalaglag, mga kalawang, kung ano-ano, no? Checkin nyo rin po yung sarili ninyo. Maraming salamat, Thank you. Doc Thank you, Dominador Doc. Garduño III for joining us. Kung meron po tayong kada na gusto magpakonsulta, saan po kayo pwede makontak? Pwede kong kontakin yung secretary ko, 0917-881-6367. Okay, maraming salamat, Doc. Thank you rin po. Thank you so At much. mga kada sa panahon ngayon na uso po ang sunog, importanteng alam natin kung ano po ang gagawin kapag tayo ay nalagay sa alanganin. Ang pagiging handa sa anumang pwedeng mangyari ay malaking tulong para maiwasan ang mga malaking pinsala sa ating kalusugan. At ngayong Fire Prevention Month, patunayan natin na kaya natin i-prevent to by just being mindful of yung mga open flames at mga appliances na baka naiiwan natin na Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!